Story time muna tayo ngayon guys, dahil medyo walang vlog. Nangyari pala sa akin to around 2015. So, medyo bagets-bagets pa tayo noon. Sa call center na ako at that time. Medyo nakakatakot to guys, itong isi-share ko. Nangyari to sa akin, Isa sa mga call center building dito sa Tomas Morato, Quezon City. Medyo may kalumaan na yung building na yun, And maliit lang siya na building. So, siguro mga around 300 lang kami ng mga agents doon. So, sama-sama na lahat. So, dahil medyo maliit yung building, guys, yung kung nasaan yung production area namin or production floor, doon na rin yung namin, yung kainan, yung kitchen namin, tapos yung sleeping quarter. Sa harap ng production floor namin, doon nakapwesto yung higaan namin na medyo creepy. Alam mo yung hindi ako masyadong natutulog dun kasi lalo na pag ikaw lang mag-isa kasi medyo, basta pag every time na papasok ka, iba. Parang there's something wrong talaga sa lugar na yun. Pero itong time na nangyari sa atin guys, medyo hindi ko talaga napigilan na gugulin yung lunchtime ko to take a nap kasi antok-antok ako, medyo puyat ako that time. Pero I was lucky that time kasi may kasama ako. Siguro mga around kami, mga 7, mga 7 kami. Tapos dahil maliit lang yung area guys ng tulugan namin, siya, 4 ba or 5 foam na tabi-tabi, bali 2 sa baba, tapos 3 naman sa taas. Pero sa sahig lang yan guys inano lang siya pagkalagay kasi hindi siya pwedeng pa isang hilera lang na foam kasi maliit lang yung area. So 3 sa taas, tapos 2 naman dito sa bandang paanan namin. So ayun na nga. So at that time guys, pinili ko talaga na matulog at that time kasi kahit medyo nakakatakot, kahit marami kayo din guys, mag-feel mo talaga yung iba yung ambience ng area na yun o yung tulugan na yun. Basta iba. Kaya hindi mo talaga i-dare yung sarili mo na matulog, ikaw lang mag-isa. So, syempre bawal matulog sa floor, diba? Sa production floor. So, dahil may kasama ako, ayan, and nung time na yun, bago kami matulog, kwento-kwentuhan mo muna kami kung ano-anong pinagkukwentuhan namin. So, hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko, guys. Bakit iba yung pwesto ng paghiga ko nung time na yun? Iba yung pwesto ng paghiga ko nung time na yun. Alam mo, hindi ako nakapaayon sa kanila. So, yung 3 kong katabi, naka-vertical, tapos ako naka-horizontal. Pero, ganun ako. Kasi nga, yung sa baba, yung nagkikwento. Tapos yung isa na ko naman kasamahan dun sa baba, habang nagkikwento yung isa kong kasamahan sa trabaho, nag-uusal siya ng yung dasal sa patay. Yung inaano niya. Medyo creepy. Parang baliw yung kasama namin na yun. Tapos, so ayun na. Siguro natapos to mga around 15 minutes yung kwentuhan namin. So dahil antok na antok ako, siguro wala pa mga 5 minutes or 10 minutes. Basta mga between that time, nakaidlip na kaagad ako guys. Tapos alam mo yung pagkaidlip ko pa lang, putik, biglang may pumasok sa kilabutan ako, grabe. Biglang may pumasok sa amin dun sa floor na galit na may dalang unan. Pero doon wala kaming unan doon wala kaming unan doon, pero siya, grabe, kinikilabutan ako pag kinubento ko to. Tapos, syempre, nakaharap kasi yung ganun So, nakaharap ako sa pinto. So, kita ko talaga yung pag-approach niya. Hindi ko mawari yung mukha niya, pero galit na galit talaga siya. Galit na galit siya. Grabe na, kinikilabutan ako. Tapos, alam mo yung sumugod siya na galit na galit. Hinampas yung ulo ko, guys. Pagampas ng ulo ko, biglang takip. Dinakpan niya ng ulan yung mukha ko. Nagpugumahaw ako na makaalis kasi siyempre tinakpan yung mukha ko, hindi ako makahinga. Tapos, pagka-diin-diin talaga, alam mo, landang mo talaga na yung mukha mo, nakabaong talaga sa foam. Ganon. Tapos, siyempre nakamulat akong ganon. Yung paanong yung kasamahan ko sa trabaho, pinipilit ko talagang abutin, pero hindi ko maabot. So, siyempre, alam mo yung parang bibigay ka na, parang ayoko na, kasi napagod na ako. Ayun, bigla ako nagising. Pero putik guys, hindi ko alam yung pagkagising ko na yun, nasa panaginip pa rin pala ako. Alam mo yun, siyempre, bigla ako nagmadali, lalabas ako ng floor. Paglabas ko ng floor guys, walang tao. Walang tao. Tapos, alam mo yung pagbalik ko ng ganun, putik, hinila niya na naman ako.
Hinila na naman ako ng tao. Puti, kinikilabuto daw. Hinila na naman ako ng tao. Tapos, ganun pa rin. Idiniingat pa rin yung mukha ko dun sa ano. Sa, ano tawag nito? Sa foam. Puti. Grabe talaga yung nangyari sa akin. Nung time na yung panaginip ko na yun. Hindi na mo, naginip ka. Tapos nung nagising ka, nasa panaginip ka pa rin pala. Tapos ang paglabas ko ng floor, walang tao. Tapos hinila niya, pagbalik ko ganun, hinila niya pa rin ako. Tapos idiniin niya pa rin yung mukha ko doon. Siyempre, ganun pa rin yung ano ko. Pinipilit ko pa rin abutin yung paanong kasamahan ko hanggang sa, ayun, tuluyan na talaga ako nagising, guys. Tapos ang weird nito, guys, kasi hindi lang ako naka-experience nun. As in, halos lahat ng mga natutulog doon sa floor na yun, sa sleeping quarter na yun, ganun ang experience nila, guys. Ganun yung way na, siyempre yung mananaginip sila, tapos yung panaginip nila, ganun, guys, na may papasok na malaking tao sa pinto, tapos tatakpan yung mukha ng ulan. Grabe. Nakakatakot. Alam mo, parang kinikilabutan ako every time na naalala ko itong kwento na to. Ang weird talaga, guys. Tapos, siyempre, akala ko ako lang, hindi lang pala ako yun, guys. As in, marami yung ano, kasi siyempre, nagkwento ako doon, kwento ko sa kanila, ganun din ang naranasan nila. Kaya, ayun, hindi na kami natulog doon. Grabe. Hanggang sa nag-resign na lang ako doon sa ano na yun, sa call center na yun. Ay, nako, grabe. Wala lang, just to share lang with you guys. Wala ko sa ma-share na iba. Ang weird sa feeling, puti.